A day our life, nalikas na dagat ang aming buhay. Bandang alas 8 nga ng umaga dito sa amin, marami ka nang marinig na dumadaan na bangka. Aba pati nga ang aso naming si Panday marunong na rin maghintay. Nagpapahiwatig na rin ata na gusto na rin sumama sa laot. Marami na nga ang dumaan pero sila papa huli nang dumating. May kasabihan nga dito sa amin na kapag huli nang dumating, ibig sabihin maraming huli. Ngayon nga natin malalaman kung totoo ang kanilang sabi-sabi. Makulimlim nga ang panahon dahil nga sa bantang bagyong darating. At kahit nga ganoon, marami pa ring mga tatay ang pumalaot. Hindi nga sinayang ang pagkakataon sa katahimikan ng dagat. Kasi pwede ka pa nga makaipon ng mga panggastos pa sa mga susunod na araw kung lalakas man ang panahon. Si Papa nga ay naka-experience na rin na malubugan ng bangka kaya kapag malakas ang panahon, hindi na rin siya nagpipilit. Kasi talagang naging lesson na talaga sa kanya yung pangyayaring yon. At dito ko napatunayan na totoo ang sabi-sabi. Nakakatuwa palang tingnan kapag nakikita mo yung lambat mo ay may huling isda. Ang tawag pala sa isdang ito ay burakat kasi malaki ang kanyang mata. Pero hindi niya nakita yung lambat. Pagkarating nga dito sa lugar namin ay hindi rin sila agad umaakyat. Kasi kailangan din agad masalansan tong mga lambat. Para nga sa susunod na palaot nila ay nakaayos na yung lambat. Naiisip ko kasi yung naiisip ng gustong isipin ng isip ni Papa. Siguro nga iniisip niya na mayroon pa rin makukuhang isda na pandagdag pang ulam namin. Ito ngayon itinirang ulam namin ni Papa na pwede na rin na pang umagahan, gabihan at pang almusalan. Siyempre iba-ibang putahe naman yon. Mahilig din kasi magluto si Papa na hindi lang iniisip ang ngayon pati na rin pati bukas. Kaya naman marami ang tinirang ulam si Papa hindi niya inubos ibenta. Sa pagkakataon niyang ito hindi pa pala sila nag-aalmusal. Ibinaba nga muna ni Papa yung lambat, nilinisan yung bangka at iaakyat na yung itinirang ulam. Kasi minsan nakakapag-almusal na sila bago pa makauwi dito. Siguro hindi na rin sila nakapagkain sa Pittsburgh kasi nga magtatanghali na. Kung mapapansin nga ninyo ang kalangitan ay talagang napakatahimik. Sa kabilang side nga ay marami rin mga tatay ang nagsisinsay. Kaya nga hindi ka rin dito mapuboring kakasinsay kasi meron kang kapitbahay na kachismisan. Kakwentuhan pala. Shoutout din pala kay Kuya Joshua De Luna na hindi ko na nakunang videohan. At sa lahat na rin po ng mga tatay na naglalaot dito sa amin. Wala na talaga akong hihiling kay Lord kundi ang kanilang kaligtasan. Pagkadala nga ng isda dito sa bahay ay si Mama na ang maglilinis ng isda at magluluto dito na nga naisipan mag-almusal nila Papa kasi walang pagkain sa bahay. Dahil nga sa pagkagutom ay siya na rin nagtakal. Dito ka nga makakakita sa probinsya namin na spaghetti ay kinakamay. Pagkatapos nga nila mag-almusal sila ay babalik din sa dagat para simulan ng magsinsay. Kung iniisip ng isip nyo kung ano yung sinsay, ang pagsisinsay ang tawag sa pag-aayos ng lambat. Kaya kung nakaabot ka man sa part na ito, huwag mo kalimutang i-comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan umabot na tong video natin. Pagkatapos nga ng isang oras na pagsisinsay, doon palang makakapaligo